91.3 News FM. Tindugo na! Sa isang kulungan bakal ay may taong malungkot umiiyak. Ang tanong niya sa sarili ay kailan magigising na ng liwanag. Maray na aldaw po mga tugang. Sabado na naman, July 5. Jesus, madali yun ang aldaw, ano? Mapista na sa malilipot. Mapista na sa malilipot. Nagpupunpuon ng mga preparasyon para sa kapistahan sa July 16. Mhm. So may nahiling naman ako naman ng mga peryahan, huruto sa seawall. Tapos sa mga tindahan baga ano. Mm-mm. So namamatian na ang preparasyon kang fiesta sa munisipyo kang malilipot. Ready na? Ready na ang bubunuon ta dyan? Sa mga maburno po, mahalo ng ano din, mahalo ng... Magurano na ang kilo kang suf buhay daw tiga-apod. Day ko yung aram, pero ang aram ko, ang karni kang urig na sa ano na, 200, almost 400. What? Kaya ngunyan, sabi ko isang duman, dakol-dakolon siya ng tokwa. Dakulon lang ang sahog. Dakol-dakolon lang, so ano yan, saba. So idagdag na saba. So anyway, ano mo yan? Actually, ang fiesta baga, it's a feast. It's a celebration of the feast of Our Lady of Mount Carmel. Mhm. So before dapat pag-start ng fiesta celebration, May novena. may novena mass. And that novena mass will start on Monday? ay, ikang taga-simbahan. Day ko ara! Sorry! Ikang taga-simbahan. I think it's July 10? July 10. July 9 or July 10? I Ilang think July days ba 9. ang nobenaryong misa? Novem means 9. So, it's 9 masses. So, usually, ang novena mass kayan, so alas 5 ano? Opo, So, alas 5 ng hapon. hapon na ba ko ng Mhm. aga? Yes. Para Ah. makasimba man so hali sa opisina baga. Iya. Yes. So, actually po, ang ano tadigdi, ang pinaka-celebration kang fiesta, it should be the growth of our spiritual faith. But legally speaking, since may separation of church and state, we're also celebrating Lubid Festival. Lubid Oo. Festival. Yun naman yung sa part ng government. Oo. Na dakol man na inihandang mga ang satuyang municipal tourism office. Dakol man ng mga activities, and nababasa ko sa side ng Facebook na puga-puga na sa preparation. To give the event, the Lubid Festival, really the vibe of a festivities. Mhm. So hopefully we look forward to a joyful celebration of fiesta. Yes. So mga makifiesta po sa mga, pasensya na malarga ako. Ay, madaya. Masain ka. Madulag ako sa fiesta. So anyway, obligasyon to Maski wara ka man po, yaon manggirari ang pistahan, pwede manggirari kayo maghapit. Dahil man din ako doon maabot. So mga nangangarap pong makifiesta sa mo, pasensya na, Yeah. madulag ako. Next year na lang. Iyo. Anyway, ini po sarong oras na naman kitang mag-iribanan ngunyan na Sabado. Digdi po sa One Radio 91.3 News FM. Digdi po sa Tabaco City. So, ang programa po ining legal sana, we have been for the last, actually, to 2019, napundula kang pandemic. So, haloy-haloy naman kita, Attorney Joyce. Yes, tapos yung YouTube channel mo. Yung YouTube channel- nag-monetize na. Dahil garing akong kulang pa so followers. Oh. So kay puan kaya para ma-monetize kay puan duman ki mga followers. Although so number of views naabot ko na so threshold. Wow, congratulations. So, right. i-follow nyo po yung YouTube page. ni Sir. YouTube page legal sana. Legal sana. Mayrak naman ako sa mga Paki-follow na please. 5 taon na ito. Dito yun ang followers. Actually, dahil ko magkatig-promote. Mm-mm. Iyo, natitempt na nga niya ako na i-part sa clearance. Pero we will not do that. Mas gayon man ginari, voluntary. Yes. So, Attorney Joyce,
Syempre bago kita mag-ano kang programang ini, data pwedeng lingawan ang mga nagtatao sa tuya ki opportunity na mataw ini sa tuyang time slot because ang slot mo digdi sa One Radio garo ini ini black prime time ini prime time ang tinaw sa tuya na kadaklan kang mga paradangog ta nagpipreparar pagngudtuan ang iba nangungudto habang nag-ano sinda nagdadangog sa to. So we are given this prime time slot and thanks to the management kining One Radio sa padagos na pagtao sa to oportunidad kay Sir Jing Montelegre, kay Sir Romy Volante, kay Ma'am Osang Bores na niya digdingon niya sa baba may mga tig-interview mga bagong hopeful mga possible new members kay ning One Radio. Asin man kay isa sa tong pagkaiba permi kay Sir Lawrence Bornasal. Yes, thank you, Sir Lawrence. Opo, so siguro po ako po si Attorney Randy Blanza. Ako man po si Attorney Joyce Amara Busotros. So kami po ang perminindong nakakaiba suro Sabado nagtatao ki libreng kaaramang legal. So sa ngunyan Attorney Joyce as promised. Yes, we respectfully continue. We continue. Ang mga usapang hiwalayan. Yes. May latest. Anong latest? Hiwalay na si Gabi kasi Sharon. Parang matagal na yan. Ba't paano naging latest? Naman. Sisingon yan ang latest na naghiwalay na artista. Ang aram ko si Christine Reyes bada Marco Gumabaw. Iyo. Ako kaya, ang aram ko pa si Katniel. Hindi ka na updated. Nakaka-updated sa showbiz. Sharon Cuneta pang aram mo. Nakita na. So, diretso kita sa kasong hiwalayan. Annulment naman kita, Attorney Joyce. So, anong man din yung annulment na ini? So, ini pong annulment of marriage. So, pagpawarambisa po kang kasal, yaon ini sa tiga-apudtang family code. Okay? Sa family code, igwa pong mga iba-ibang grounds para maanal ang sarong kasal. Kang sarong Sabado, ang pigurunan ta, legal separation. Sa legal separation, day man tigpawarambisa dyan, so kasal nindo. Tigpabulag lang ka mo. Oo. Separated by bed and board. Tiga-apod. So, kumbaga, in reality, bulag ka mo, pero sa mata kang batas, kasal man giraray ka mo. Hindi naman sa annulment, mawawara na sa indong kasal. Kumbaga, it will retroact from the day of your marriage. Yes. It's as if never ka mong naging kasal. So, pag nag-grant ini, ang magiging status mo, single. So, dakulon kitang iba-ibang basihan para mapawarambisa ang sa imong kasal. Ini ang na pigpuputol ka ini ang marital ties. So, tigsabing, so sinumpa nindo for better for worse till death do us part. May till annulment. Till decree of annulment do your part. Dapat may dagdag. May nabasa nga ako sa sa Facebook, dati daw vows. Ngayon, vowsy na. Vowsy na. Kapag may vowsy may be a ground for annulment. So, saro-saron tayo ni, nuarin pwede mag-file ki annulment. So, pag sinabi pa pong annulment, totally the marriage tie is dissolved. Magiging sa matakang tao, sa matakang batas, bako na kamo mag-agom. So, any spouse are now free to remarry. Yes. Pwede na magpakasal giraray. So, ano-ano ini Attorney Joyce na pwedeng maging basis or maging ground para mapawalang bisa ang kasal? Enot, warang parental consent. Okay. Kung ang sarong party sa kasal or partido ay 18 years old or not more than 21 years old. Ibig sabihin, 20 years old. Dahil pa Yes. nag-21. Dapat igwa pong parental consent. Okay? Unless 21 ka na, pwede ka nang magpakasal na dahil aram kang magurang mo. Pwede ka na magtanan. 18 Pag to 25 ka na, dahil ang pakialam sa mga magurang mo. Bahala ka Bahala na ka sa na sa buhay, buhay mo. So, kung araw ka yan, pwedeng maanal ang sa imong kasal. Pag 18, nagpakasal ka pong 18, pero dahil ka pa nag-21, ibig sabihin, between 18 to 20, saro duman sa husband or wife, kinasal. Kay puwanin daki parental consent. May consent, at least saro lamang sa magurang. Yes. Paano nga Attorney Joyce kung dahil nang yung magurang?
So, pwede naman sa iyang Guardian. guardian. So, kung nagdakula sa lola, kung may nag-atama na tiyaon, ito ang mataoki parental consent. Yes. May ano naman ini, may tigapod na ratification. Pag 21 ka na, tapos diretso man giraray ang pagmumuhay nindo bilang mag-ago, parang warang nangyari. Parang ni-ratify mo na lang. Parang kinonfirm mo. as if kinonfirm mo so sa imong pagpapakasal. Yes. Di mo na mabawi. Dahil mo na mabawi. Alimbawa, 50 anyos ka na. Abo ko nang sagom ko, ma-file nga ako kanalment kasi kinasal nga kami, 19 pa sana ako. Oo. Dahil nga aram kang magurang ko, tinanan nga ako kaan. Dahil na, too late na. Yes. Ano? Mhm. So, too late na ang ang pagbasol. Oo. So, sunod, ining insanity or unsound mind. Pag ang sarong party or ang wife or husband, wala sa tamang isip kang siya nagpakasal. So, pwede siyang maging ground for annulment. Paano mo nga maaraman na ang sarong tao dahil tama sa tamang pag-iisip? Oho. Ang kaipuan po dyan, may declaration of insanity. Hali sa doktor. Kasi, there is always that presumption na ang tao of sound mind. Tultol ang sa iyang pag-isip. Huto ngay attorney sukataning me, nagtataram ngay, tigkakahuron ang sadire. Buwa-buwa ngay agad ito. Dahil po ibig sabihin, tigkakahuron ang sadire, buwa-buwa na iyan. Ako tigigibo ko man iyan. Na tigkakahuron ang sadire, minsan baga pag may mga time of depression na magabaton sa buot mo, na dahil kang makahuron, minsan tigkakahuron kong sadire ko. Ang problema, kung minsan minasimbag. Kamang ginari Ako nagsimbag. tapos nag-iwan lang sa duwa. Oo. Ang apple kan, bipolar disorder. Oh. So, kung baga nakikipag-iwal ka na sa sadiri mo, maigwa ka ng second personality, may possibility na may disorder, may personality disorder yan. Oo. Pero sa mga nakikipaghuron sa sadiri, igwa nga ning nakikipaghuron sa halaman. Mga schizophrenic. May nakikipaghuron sa mga tinanom. Mhm. Sa mga parabulang, tigkakahuron ang sa indang manok. Yes. It doesn't mean na may tamaan sa payo. So because there is always that presumption of sanity. Mhm. Unless there is now an declaration coming from the doctor, so attending physician kaan, na iyan, tigdideclare yan na insane. So iyan, nawawara sa presumption. Ang iling talaga sa iya kang batas, insane yan. Pag pinakasalan mo yan, may problema ang kasal dindo. Mhm. Kasi yung consent parang lacking. Oo. Kasi ang kasal baga mutual consent it is a contract. Meeting of the minds. Meeting of the mind, everyone should agree. Both parties must agree. Paano ito maka-agree? Dahil man nasa tamang pag-iisip. Nagtango nga ya, dahil man ibig sabihin nagtango, iyo. Dahil nga nagsimbag, silence means yes. Dahil pong araw ka na presumption sa marriage. Yes. It should be categorical ang pagsabi. Categorical. Clear. Do you take this man as a your lawful husband? To cherish, to hold and to cherish. Aliko na Dapat lang. magsimbag, I do. Yes. Okay, ampo. Pero pag nagtango sana, Oo. it's not Enough. it's not enough. The officiating party, so nag-officiate kay padi man yan, kihuwes or kay puwan, i-require yan na magtaram. Iyo o bako? It should be, the express should be categorical. Dahil pwedeng kiri lang o magkiri-kiri or magtango. So kasi this is a special contract. So ngunyan, Attorney Joyce, so na-declare na insane, na umayan. Kasi pag sinabing baliw, ibig sabihin may chance na pa to recover. Iyan ang pinagkaiba kang insane saka feeble-minded. Ang feeble-minded, day talaga na yan na pag-asa. Permanent na kaya ang yung tigapod kumikan sa legal term, permanent decay of mental decay, permanent mental decay. Paparoro kaya ng utak, feeble-minded. Kaya pag tinaram ka, baliw ka. Thank you. Kasi may chance pa ako na makarecover. Pero kung feeble-minded ka, insulto po yan kasi dyan ka na sana. Oo. So, naka-recover na ngaya si Mister.
Naumayan. Naumayan na siya. Bago na siya bua. Oo, pero despite na naumayan siya, pinili niya manggirari makipagsaruan sa iyang agom. Makipagkuhabit. Nag-continue Oo. sa idang saruan. So, ano magiging epekto kaan sa annulment? Wala ng annulment. Ano kasi that is Okay. ratification. Mm-mm. Sabi kang bua, ay magayon man pala nga ini naagom ko. Gwapo man ngaya. Oo. Sayang man nabutasan. Yes! Sa kambata ngayon, may aki na palan kami. Mhm. So, he or she continue to cohabit, the ground of insanity is no longer available. Dahil na siya pwedeng gamiton for purposes of filing petition of annulment on a later date. Yes. Panindigan mo na. Mhm. Kasi naaraman mo na so defect, and despite of that, you continue to cohabit, you continue to exist to continue your marital relationship, then the ground for annulment ceases to be effective. Okay. Okay. So, magayon-gayon ining third ground. Medyo intriguing. Intriguing. Tigaapod na fraud, panloloko. Kung ang sarong partido or ang husband or wife, na-obtain niya, nakuha niya, so I do ni Mr. or ni Mrs. sa paggagamit ki panloloko. Mm-mm. So, maraming iba-ibang situations. Linoko mo nga, sabi kang babae, niloko mo ako. Dahil nga ko ta ako, dahil ta kaagumon, kung aram ko man sana, na nahatulang ka na palang ka ito kihabang buhay na pagkabilanggo, napardon ka man sana. Napardon ka man sana. Tahabo ko ngayang habo ko ngayang madigtaan ang reputasyon kang samuyang apelyido. Mhm. So, the moment, kung aram ko man sana ngayon na sentensyan ka na dati, a final judgment of a crime involving moral turpitude, may mga 6 years and above ining na mga penalty. May accessory penalty ini of moral turpitude. Dito ka ngayon pinakasalan. And that is a valid ground for annulment. Kasi lalo na sa tuya digdi sa Pilipinas, very big deal sa tuya ang reputasyon. May instance na ito, I cannot remember the exact case, na ang tighanap niya talaga sa maagom niya, virgin. So virginity is a big deal sa inda kasi cleanse inda kang mga tig-apod tang mga religious person na parang pagbako na virgin ang naagom mo, parang kayto baga sa pa yan garo kahiyan pa ka ito ang naagom ngayang bago ng and sa ngunyan okay lang sa tuya ngunyan sa society but there are still clans or family that treasure much the virginity. Nagpakasal, sabi kayto virgin ngaya ako, di pinakasalan. On their first night, naaraman niya bako na palan. That can be a ground for annulment. Kasi there was a fraud. Kasi kung alimba ako lalaki, kung aram ko bako na siya virgin, di ko siya pakasalan. So big deal sa kuya yan, niloko mo ako. And that may be a valid ground for annulment. Yes. So, another valid ground, pag si wife, nagpakasal siya, di niya tigtaram na badus na palan siya sa ibang lalaki. Sa ibang lalaki. Tapos, pinaako niya pa ni sa agum niya. Sa agum niya. Garon linoko niya sa agum mo niya na sa iya ito. When in fact, it was fathered by another man. Oh. So, kumbaga, papasaluhon. Mhm. Sa part kang lalaki, makulugon yan. Pero kung halimbawa, tinaramo sa agumon mo, halimbawa, ikababayi, badus ka sa iba. Tapos, tinaramo duman sa lalaki na bako ka ngayang ama. Sabi kang lalaki, dahil problema, kung tanggap kita ng buong buo. Ganon. Kahit kaya ka pa, maging sino ka man. Pinakasalan. Oo. So, there was no fraud. There was disclosure of the material fact. So, kung baga, niya, pakapakasal nila, nag-aki, lalaki, na-realize later, nata ako mapadakula kayan, bako ko mananaki. Gusto niya nang ipaanal so kaso on the ground na niloko siya. Dahil na yan pwede, kasi in the first place, dahil ka niloko, tinaram sa mo, tinanggap mo. So, kasi po, ang panloloko, there was intent to deceive the person. May intention ka na lokohon. As in, susaro na loko. Pero pag tinara mo, you have no intention to deceive. Sinabi mo na nga ni And despite of your flaws, tinanggap ka, then the ground for fraud can no longer be used for annulment purposes. So, iyan.
may nag-chat ba ngaya ngaya, habi, may ko-confess ngaya ako. Buntis ako. Ngaya, ay, hindi pa nga ako handa. Okay lang, hindi naman ikaw ang tatay. Okay. Di fair sinda. Yes. Ano? Usapan na muna. Pag ang sarong, let's say the husband or the wife prior the marriage, or at the time of the marriage, tinago niya na ikaw pala siyang sexually transmissible disease. So mga STD ini, Yes. STD. Ang STD po ngunyan, curable na. Nabubulong na po yan. Unlike before na pag may STD, grabing na sa imo, garo, Takot na. kagadana na iyan. Oo. Kumbaga death sentence na yan. But because of the modern, so mga modern medicines, mga naku-cure na yan. Although, medyo makasupog pa, So, the moment any of the party, the man or a woman has an STD, sexually transmitted disease, nag-undergo siya medication, gusto na magpakasal, wala man ba, that's not one of the requirement for marriage, Kasi may igwa nga ti kasal on the verge of death, 'di ba? Yung mga dying person na pakakasal nagadan or even just after the celebration of marriage nagadan, that's still a valid marriage. Ang tigahagan lang digdi kang batas ta, magpakotot o kita. Sabihon ta sa magiging partner ta kung ano ang satuyang defect or diferensya. Yes. Para kung mag-I-do man si husband or Oo. wife, talagang free niya itong tigtatao sa imo without any inhibitions. Sabi kang lalaki ngaya, honey, bago ngaya kita mapakasal sa aga, may gusto akong sabihin sa imo. Igwa ngaya akong STD. Sabi kang babae, ay parehas pala kita. They are meant to be. Yes. At least they are honest. Or sabihin ta, walang problema ngaya, tapusun tango ng medication before we consummate the marriage. Araw kayo ng that's what the law wants. Na before ka mo mag-aguman, there should be a mutual trust and Yes. confidence. You should come clean. Di dapat na taraguan. Ding taragon ki sekreto. Ang tigilin ko sa K-drama, agum niya na pala, dahil niya pa midbed. Oo. Tapos, masasyak na lang sa ending, ito pala ang agum niya, tig para lait na siya, tig para ano-ano. So, yan pang saro sa ground of fraud. Yes. Ano pa? Another, pag tinago mo na may drug addiction ka palan, para inom ka palan, or you are gay or lesbian, di mo sinabi ang totoo mong sexuality at the time of the marriage. Tapos, kung ano pa man ang mga misrepresentation mo, sabi mong mayamanon ka, ito palan, bako man. Just to get the consent of the other party. Concealment of drug addiction, habitual alcoholism or homosexuality, lesbianism, system of time of marriage is a ground for annulment. Halimbawa, syempre ngayon, nagko-court pa lang, tultulon, mahamuton, permi kang nag-agum na, para inom mong palan, gambler, hustler, dakulon pala ng mga addiction, drug addict, na kung aram lang kang babae, na arog pa lang kang maagum niya, malamang di nag-oo. Malamang di nagpakasal. Pero kung halimbawa, so babae, ay so lalaki, nagko-court pa sana, nagduduman sa harong, puro pero may darang gin, nagampangan kang ama, nag-inuman, tapos nag-uli, kamang, nagkakamang na, minsan nangingiturog sa gilid kang kalsada dahil sa kabuyungan. Despite of that, sabi kang babae, baka ngaya pag kinasal kami, mabaguman sa nang ini, lalo na pag nagkaaki kami. So nagpakasal, nagkaaki, iyuman giraray, para inuman giraray, para bulang. Tapos sabi niya, marikan i-anal ngayon on the ground of habitual alcoholism or addiction or sa gambling. That's not a ground kasi dahil kalinoko. Nagko-court pa lang sa emo, pinahiling niya na sutunay na kulay niya. Siguro po sabi kang I don't know, nabasa ko lang ini kasi dahil pa man na experience. Kumbaga, dipisilon bagun ang sarong karakter kang tao. Take it as he or she is. Halimbawa, para bulang ang agumong lalaki, dahil ka mag-expect pag nag-agum ka mo, dahil na yun mabulang.
it will take time. They abrupt change. Pag dahilan bigla nagbulang, may problemaan. Pag biglaan baga, pag abrupt change. Dating yung parabulang. Tapos sarong aldo, dahil na lang nabubulang, dahil ng ako, siguro, nag-ano man kita sa psychology. May minor subject man ako sa psychology, sa PhD. Pag biglaan ang sarong tawo, sa mga dati niyang tigigibo, abruptly nagbago, may problema yan. So parabulang, pagkaaga din nagbubulang, malamang baka may nakaiwalan sa bulangan, baka may tigtataguan na yan, or baka nagkaigwa na yan ki-depression. Kasi garo man sa smoker, chain smoker. Yeah. Old habits die hard. Pag binigla mo yan pag hali ki sigarilyo, iling mahilangan. Kaya baga ang mga doktor, kung gusto mo ngayon magpundo pag smoking, gradual. So ngunyan ngayong bulan, bawasan alimbawa nakaka-consume ka ki mga 10 kaha. Next month, gibuan na silang siyam. Gibuang 8, gibuang 7 hanggang totally, kumbaga gradual yung pag-shift. Araw kayon yung mga sustainable na change. Bakong 10 ka, pagka biglaan na, mailing muna sanan, may lang cancer na yan. Or may kung ano-ano yan nakamatian. Yan ang tigapod na withdrawal effect. The withdrawal syndrome. Ganun pala yun. So mga biglaan. So kaya po yan na na pag kinonsil sa indong drug addiction, kang ang hiling mo duman kang nag-illusion pa lang sa imo, mabuuton tapos luminoso tunay na kulay, kang nag-aguman na kamo, which human agad ito ang sa iyang character, that may be a ground for annulment. Pero sabi digdi Attorney Joyce, represented siya sa character, health, rank, fortune, it's not a ground. Linoko ka nagpamidbid sa imong mayaman. Ural daw ngaya, ibang bako siya ground. That's not a ground for annulment. Ang apod ka iyan, gold digger ka kaya, magdusa ka. Na ang expectation mo mayamanon, tigahatod ka por permi ki kotse, ito palan, driver man sana palan ito. Family driver, tigagamit so driver kang amo, nagpapa-impress sa imo, nadara ka man, pinakasalan mo. Only to find out na tios man sana ito, gusto mo na magpa-annul, that's not a valid ground for annulment. So, yun po ang abot sa fraud. Yes. So, another ground, kung igwa pong force, intimidation, or undue influence para makuaso consent kang sarong party sa kasal. So, may shotgun marriage. Tinutukan siya ng baril. Tapos, para mapasabi siya ng I do. O kaya na-hostage so pamilya mo. Oo. Pag dahil mo ngayon pinakasalan, dahil mo na ngayon pag-asahan na buhay pang maabutan mo ang sa imong mga magurang. Yes. So, nagkakaigwang fear. So, sarong tawo. Kaya napiritan na lang siya. Sige na nga ni. May kliyente ako kay ni. Oh. May naga ko ng client. So, it was a shotgun marriage din. It was long time ago. Haloy naman. Tapos, na-decision na ni kang nakabot kami sa, I think sa Court of Appeals man lang. Dahil naman kami nakabot na Supreme Court. So kung baga siya, napiritang siyang magpakasal kasi kapitbahay man sa naninda. Kapitbahay ninda, kapitbahay ninda, ang tugang pulis. Tapos tigti-threaten siya kang tugang na pag di pinakasalan sa tugang, may mangyayari sa iya. So it was voidable marriage. So the ground is force, threat, or intimidation. So, pero, kung despite the threat, nawara na ngaya sa threat. So, nagtitreten nga, gadana. Pero sige mo manggirare-istar duman, nagsasaruan pa ka mo. Nagsasaruan manggirare ka mo. Tig-threaten ka ngayang, may shotgun ngaya ang tagiliran mo habang tapos, aloy na, 20 years na, so may dara sa imong shotgun, para nagadana o kaya nga huto naghihilang na, nadaay naman talagang threat. Yes, kumbaga cured na sa defect. Cured na sa defect. Despite of that, dahil ka man nag-file ki annulment, then the defect was cured. Dahil pwedeng habang buhay, pwede mong gamiton na basis ining force, threat, intimidation, or undue influence para makapag-annul. Because ang annulment, igwa ining prescriptive period, and that is 4 years after the threat, intimidation, or force was not anymore present.
Dahil naman na may nagtitreten sa imo, dahil ka man nagpa-file kay annulment, ibig sabihin, gusto mo naman. So, you ratified your defective marriage. So, pag ratification, it cleanses the defect. Diba? It's as if the marriage was valid and perfect at the very beginning. Yes. Oo. Okay, another ground, physical incapacity. We all know that that the purpose of marriage is procreation. So, kung ang sarong party is physically incapable of consummating the marriage, tapos incurable na siya, that is a valid ground for annulment. Di ka mo magkaaki. So, may kaso baga kayo ni si Chua ito? So, sa dayuton sa iya na ang ano talaga ang medical findings kang doktor dahil talaga ining capacity for intimate relationship. Sabi kay itong na ulo kon sa doktor kasi nga dok mapa-check up nga ako. Ano nga ya? So uninging susakoy nga ya hiniling sa dayuton sa date pa sa 3A battery. Ulo kon sa doktor. Sabi, nag-iniwal kang sarong to, day ka nga mag-ulo ka iyan. Unprofessional nga yan. Gabos nga nagdidirig din, may hilang, may problema, kaya nagkakonsulta sa to. So, ano nga yung problema, cancer? Nga, namamaga po. Namamaga pa pala ito. So, ini man ang although this may be harsh nga kasi this physical condition, because sabi mo nga ang saro sa parang purpose of marriage is procreation. That's actually the reason why the marriage between similar same-sex marriage cannot proceed. They nakakalusot sa camera, they nakakalusot sa both houses, sa lower house or sa Senate because of the constitutional constitutional mandate that one of the purpose of marriage should be procreation. And same-sex marriage will defeat that purpose. Unless magkaigwa unless magkaigwa ki amendment sa satong constitution where the same-sex marriage will be allowed. Ako din ang problema diyan. Kung saan ang although may implication yan sa religious pero kanya-kanya man baga kita how we justify that, how we defend that. So, kaya lang, iyan ang pinakadakulang hurdle kaya na same-sex marriage, the constitutional provision about marriage. So, physical capacity, number 1, it must exist at the celebration of marriage. Dapat existing na yan kang marriage. The moment nag-I do. And the moment nag-I do, dapat nag-exist na yan dahil talaga physically incapable of consummating marriage. Pero kung halimbawa, Attorney Joyce, kang kinasal sinda, perfectly fine naman, wala naman na problema. After marriage, mga 1 week after, na-aksidente ng iso lalaki and naapektuhan sa iyang organ na he can no longer consummate the marriage. That's not a valid ground. That's not a valid ground for another because in the first place, day pa man siya existing at the time of marriage. So, iyan pang it must be permanent. Incurable. The incure. Ngunyan baga pag nagluluya-luya nga yao, pwede man yan. May mga drugs na baga ngunyan tig-prescribe na minasararigon, na kaya ngayang dahil naman masyadong because there are already medications to cure the physical defects. Yes. Dapat day aram kang sarong agom. Oo. Dapat day aram kasi malaog man ini sa fraud. Kung aram ko man sa nangayang di ako magkakaaki sa imo, di taka na pinakasalan. Kaya baga, ang may mga nag-espouse ka ini, na bago ngayon magpakasal, mag-live-in ngo na. Nganing mabalo na ngaya. Iyan ang mga tigtataram ka ng espouse. Tanganing kung di mag-workout, di pwede ka, magkanya-kanya ka mo kibuhay, daing masyadong proseso sa paghihiwalay. Araw kan sa mga liberal na view kang sa mga mga ngunya na generations. Yes. And of course, so other spouse should not be impotent. May Capable babae ang babayeng the incapacity to bear child. Anong apod kaan? Frigid. May medical condition ka yan
na kung may mga lalaki na ang lalaki pag they capable for consummating marriage, ang apod kan impotence. Ang babae man may tigapod kan I don't know if this is the correct term, the frigidity. So parang maano lang ngaya so ano kang babae, makulugo na. May mga medical conditions kayan na unbearable talaga ang pain that he cannot possibly consummate marriage. That is also a ground for annulment. Oo. Kasi ang lalaki ngaya, may one of the marital one of the marital obligation of the husband and wife is intimate relationship. So kung dahil man lang ma-consummate ang marriage, that is a ground for annulment. Yes. And kanina, kung may serious transmissible disease ang sarong spouse, pwede po siya, at the time of the marriage, pwede siyang ma-annul. Pero kung after the marriage na na-consummate, kasi nga, so lalaki, puro perm niya sa bar, o kung ano-ano nga yan, may mga extramarital affairs, naka-contact siya kay STD, that's not the ground that the law provides. Yes. So, in most cases or grounds kang annulment, pwedeng ma-cure ang defect pag nagcohabit manggiraray so agum despite the knowledge, 'di ba? And awareness na may problema yung marriage nila in the first place. Aramong defect, but despite of that, you freely cohabited with your husband or wife, then the ground is not effective. Yes. Ah. Tapos, inintiguhurunan ta, tigaapod ining annulment. Okay? Annulment of marriage. So, may saro pa kitang klase na pagpawarambisa kang kasal. Yun yung declaration of nullity. Ang pinagkaiba kang annulment, valid siya muna, pero voidable lang siya. Valid until void. Until annulled. Annulled, until annulled. While ang nullity, declaration for nullity of marriage, void ab initio. From the beginning. From the very beginning talaga, invalid na yan. Inexistent talaga. Inexistent. Pero may tigsabi dito ng Supreme Court, maski ngaya void from the very beginning yan, kaipuan man go na nindo ki declaration kang court. Yes. Otherwise, pag nagpakasal ka, that's still a bigamous marriage. Yes. That's bigamy. Bigamy means nagpakasal Nagpakasal ka. ka. Nadati kang kasal. Nadati kang kasal. Kumbaga, ipa-cancel mo na sa dati mong kasal. Uni baga digda at in declaration of nullity of marriage, ini sa mga kinasal na minor de edad, or incestuous marriages between relatives, bawal po magpakasal ng first degree kasi so cousin, incestuous marriage, so first cousins, Yes. hanggang Meron pa na ground for nullity. So, nagkuha kang senomar. Nahiling mo, kasal ka na pala. Parang wrong person lang. Wrong diba? person. Oo. Nagamit lang so pangaran mo. So, pwede yung ground for nullity. Tinanan mo kay ID, mako akong senomar sa Lunes. Baka kasal na ako. Kasi, kung pagkuha ko kay medical ay kay NBI clearance, wanted ako. Robbery with homicide ang kaso ko. Oo. Robbery and homicide, place of incident, Bacolod City, Philippines. Year, March 1988. Oo. Haing ka ito. Uto ako. Grade 1 pa sa Grade 1 naukaan. pa lang. Nang natulos. Grade 1 pa sa naukaan. Tapos, iguana akong sa NBI record na robbery with homicide ng hold up ki bangko, nakagadan ki duwang security guard. Randy Blansa ang mga kaya pag nagkukuha ka NBI, hanggang ngunyan, ang pag nagkukuha ka NBI clearance, igo akong hits. Oo. Denahali ang hits, siguro niya ako, dahil pa ito nadadako. Buhay pa daw ito. Haluyo na ito, 1988. 1988 nangyari sa incident. Tapos, kaya, maray man ta pinarod sa Lunes, mako kung senomar tabaka. Pag-abot sa PSC, kasal na ako. pala. Oo. Diba? So, check nyo din sa senomar nyo. Igwa ka na nangyari. Igwa talaga na may nangyari. cases kaya yan. Na kasal ka hindi kang pagkaaram. Pag ganyan ang ground, medyo madali siyang mapawalang visa based on the jurisprudence na
Oh, saka Oo. mga affidavit sa supporting document na bako kayan. Oo, di ba? Oh, kaya bagang ngunyan ang mga magurang nga di ano labaw ng mga pangaran kang aki nganing dail na Daing kapareho. daing kapareho. May eskwela akong puros daing vowels ang pangaran, puros consonant. Tapos nang nagpupun baga sa XA so Oo. mga not commonly used na Names. mga letters, iyon ang tigagaramit. Oh, ganun pala dapat. Para hindi ka mahirapan sa NBI. Kasi pag pinangaran mo ngaya sa mga usual na ngaya, Oo. Jose, Juan de la Cruz. Ricardo, dakulo na kapangaran. Ang Lalo na kung ang apelyido mo de la Cruz. Oo. Ano pa? Pinaka-common daw na name, Santos. Santos de los Oo. Santos, Oo. Santos, Cruz de la Cruz. Iyan mga Yeah. So sa ground for annulment, si Say ba pwede mag-file pag may lack of parental consent? Pwede po digdi ang magurang. Mag-file kang annulment or ang guardian. Dapat bago mag 21 years old sa sarong party. Kapag 21 na, Oo. ang ma-file na kan, so party na. So, Yes. so husband or wife. And pag beyond 21 at sige magre-register duman, wala na siyang ground for annulment. Okay, sa insanity naman, ang pwede mag-file agom na nasa tamang isip. Minsan Oo. nakakalansi man eh. Oo. Insane, ding yung ribok-ribok. Alimba, ang ding ribok-ribok, so lalaki. Mm-mm. So babae, dahil niya man aram na insane pala ito. Gusto ko nga kaya silent type. Yeah. Ito pala, kaya nagre-ribok-ribok kasi insane. Mm-mm. Besides sa Ah. spouse, pwede din po ang relative or ang guardian kang insane person mag-file kang annulment. Or kung nasa tamang isip na so insane person, tapos sarili ay bako talaga siya para sa kuya. Maski nasa tamang isip na ako bako talaga. Pwede niya mag-file ng annulment. Kung aram ko mas yung pinakasalan ko, kung bako nga kung buwa ka ito, dahil ko na yung pakasalan. 'Di ba? Oo. Sa mga fraud instances, so injured party ang pwedeng mag-file. Oo. Ang so victim, bako so nanutok ang shotgun. Ay, so bako so ng loko. So may 5 years ka lang po after the discovery of the fraud para mag-file. Pag more than 5 years na since naaraman mo, dai ka na pwede mag-file na annulment. 5 taon. 5 taon kang sinatgan. Oo. Dahil nasa shotgun nga yata, nadakop na kang pulis kasi nakasuhan na nga so nagtutok sa imo kay illegal possession. Dahil ka naman na threat. So, pwede ka na mag-file ka annulment. Yes. Same man po sa ground na force, intimidation, undue influence, or physical incapacity to consummate marriage as seen, sexually transmittable disease, pwede mag-file digde so injured party at igwaman kamong 5 taon sana para mag-file ka ining petition for annulment. So sa annulment po, igwa pong iyan presensya kang sa tuyang government prosecutor. Okay. Ang the prosecutor or tiga-apuntang Solicitor General. Actually, it's Oo. the Solgen. Tigatawan ng authority. Authority ang prosecutor. Yes. Oo. Para mag-take ng mga necessary action para i-check kung igwang collusion na nangyayari sa husband and wife. Saka ang role kang prosecutor dyan, i-check talaga kung existing ang ground. Oo. Bakong gibo-gibo. Bakong pinagkasundon kang party. Minsan kaya, so both husband and wife gusto na nilang magbulagan kasi ngay may bago ng pag-ibig na nahanap, magibo na lang ki ground, maghuro na pag tinaram ko ngayon, mag-iyo ka sana. Oo. Collusion among party. Ang role kang piskal, sigurado na talagang existing, valid and existing ang ground. Grabe, dipisilo na de. Oo. Kaya mahiling po ninyo dyan, sa actual iyan ang nag-object. Iyan ang nag-oppose ang prosecutor. Talagang i-cross-examine kayan ang witnesses, ang nganing masiguro. Dahil man po yan, ang role kang prosecutor, dahil man yan nahadlangan, kung talagang may valid ground, dahil man yan mahadlang na, kung baga, ang best option to the part is maghiwalay, dahil man yan mahadlang. Ang role lang kang prosecutor dyan, sigurado na talagang may ground, bakong gibo-gibo. Kaya iyan man siguro ang nami-misinterpret kang mga litigants na, una nga killjoy yun man nga si piskal. Killjoy man nga si piskal. Gusto na nga magbulag kang mag-agom, sige nga kontra.
may mga na ano kitang mga feedback na araw kan. In fairness man sa prosecutor, they are just doing their job. And their job is to defend the family. Iyan ang sign ng duty bound to uphold and defend the Constitution. And the Constitution would say to defend the sanctity of the family, and to defend that kay puwan day ma-break. Day maputol ang marital tie, ang marriage bond, unless and until there is really a valid ground for it to be dissolved. Okay? So, ang tigapod tang collusion, ano ba ini para masabutan kang sa tong paradangog? Collusion. Oo. Naguro na sa party. Oo. Agom, ikaw nga mapirak, ikaw mag-file ki petition. Yes. Then nga ako ma-appear, nga nga mag-gratulos. Maski po, ka mag-appear, ma-proceed ang It is now the role of the prosecutor to determine whether or not there was a collusion. Yes. Pag napastunayan ka na may collusion, pwedeng ma-deny ang petition. Tapos, i-check pang evidences mo kung fabricated yan para lang madiretsuhan so annulment mo. Oo. So, sa usual civil case or some criminal cases, pwede kitang mag-compromise agreement. Pwede Magkasundo. ba kitang magkasundo sa annulment of Alam ba marriage? ngaya, sa imong matuas, sa kung ikaduwa. Oo. So mga babae ngayon, sa babae, sa lalaki, bako po araw ka yan. Kasi ang decision kang court based on the best welfare of the children. Aha. Kung saan siya mas mapapakaray pagdakula. Bako dayan tigbabarangaan according to the wishes of the spouses. Okay. Dayan uro na kung saan mapaduman agom ay harong or usually tigtatong ko ang tig-award ang ang family home duman sa may inawardan kang minor child kang mga aki. Yes. Kasi sa ito ma-restar. And pag 7 years old and below ang aki, sa ina siya. Oo. Unless there is a compelling ground or compelling reason for the court na i-award siya sa ama. Kasi ngayon sa ina, daing tultol na trabaho, burara, daing siyang daing capacity na i-raise akin niya na mapadakula kitanos, mas mapapakarain sa ama, then duman yan ti-award sa ama. Yes. Naramdaman ko na naman sa case ni Maggie Wilson. Alam mo ba yun, sir? Lingaw ko na. Ay, lingaw mo na. Okay. So, ang mga prohibited acts po sa marriage cases, ang compromise agreement, confession of judgment, sumataram. Ano sabi mo, sir, sa example mo? Confession of judgment. Inaamin mo ba na ikaw ay nanlalalaki? Yes, honor. Yes, your honor. Bawal yan. Bawal ang mga Oo. arakan. Bawal magtuga. Will, Ipuan patunayan. Will the petitioner agree Oo. na tulo ang sa iyang binabahin na babae? Yes, your honor. Bawal po yan. yan. Yan ang stipulation of facts. Oo. Bawal ang summary of judgment, but bawal din ang judgment on pleadings. Ah. For short, kay puhan patunayan each facts of the case through evidence. Each ground. Each ground. Which ground as the Oo. basis for annulment. Yes. Masusi iyan na during the course of the proceedings. Pag naanal na Attorney Joyce, ano nang mangyayari? Okay. So, pag naanal na ang marriage, the marriage will be declared void and the parties will return to their single status. So, pwede mo na giraray gamitin ng apelyido mo pagkadaraga. Yes. Pwede ka nang mag-agom, giraray. Pwede ka na mag-agum giraray. Tapos, properties nindo, pwede nang i-divide. Pwede nang pagbangaon. Pagbarangaon. Oo. Tapos, yung mutual support, wala na sa Dahil kada na, mag-agom. Kasi, alam ba ngaya, so lalaki, dahil na siyang obligasyon na supportan sa babae, Oo. anal na kamo. sa akin na lang. Sa akin na lang Oo. ang Yung mga anak during that marriage will still be considered as legitimate children. Dahil maapektuhan ang sign ng Oo. apelyido. Ang pwede lang mag-revert sa iyang maiden status sa babae. Pero sa side ng mga aki will continue to use the surname of their father. Yes. They will remain as legitimate children for purposes of for all the rights and purposes afforded to legitimate children, even succession. So pag may mga property sa side ng ina or ama, maski nagpakasal na yan sa iba, may right to inherit man giraray ining mga legitimate children. Tapos, yun yung mga effects pag na-annulled yung kasal.
Pag legally separated ka lang, dai ka pwedeng mag-agum giraray, valid mang giraray ang kasal nindo, pwedeng ma-separate ang property, pero ang aki mo will remain as well as legitimate children during legal separation. Kasi legal naman talaga kayong kasal. Paano, Attorney Joyce, nga, na-annulled na? Tapos nga, 3 years has passed, 5 years has passed. Then hindi na nalimutan sa isa't isa. Yeah. Nagka-develop ang giraray. Gusto na ulit magpakasal. Can they remarry? Yes. The answer is yes. There's always a second chance. Marry second at time. your own risk. Oo. Tapos nga, after 5 years naman, Yun na mapanal naman. naman. Dahil na, nagamit mo na yan sa prior annulment. Ano? Yes. So, the next marriage would cure all the defect of the previous marriage. So, pwede ka mong ano, pwede ka mong magpakasal giraray. Oo. It is not a bar for the second marriage. Pwede ka magpakasal sa iba, pwede ka magpakasal giraray. Who knows? Who knows? That would give you a fresh start. Yes, love Alam is mo nga, sweeter the second time around. Na-realize nindo, mahal niyo pa rin ang isa't isa when you're already 70. Yeah. No, minsan nakakalimutan din, no? Oo, na nagugurang kita. Yes. Ano? So, Attorney Joyce, maalas 12 na. Oo. Iga kang ano dyan sa mga comment? Meron tayong mga greetings online. Si Ma'am Perla Bendal, good morning po, Attorney Joyce. Attorney Randy and Attorney Joyce. Pabati man po kami sa Isla San Miguel. Hello po sa mga taga Isla San Miguel. Si Sir Joel Mendina, good morning, Attorney Randy and Ma'am Joyce. Pabati po, Mendina family ng San Roque, Tabaco. Marahay na aga po sa Mendina family kang San Roque. Good morning po, Attorney Randy and Attorney Joyce, sabi ni Cherry Car Borja. And good morning po, Sir Randy, sabi ni Merly Pobokan. And sabi ni Joseph Albatana, good morning po, Sir Randy. And Thelma Brizuela, good morning po both. And si Ma'am Shirley Arandia Baria. Morning po, pirmi po kami nagdadangog sa Indo. Salamat po. Salamat po, Ma'am Shirley, sa padagos na pagdangog sa samuyang programa kada Sabado. Ano na? Good morning po, Sendong Dua. Pabati man po kami digdi sa San Vicente. Oh. Hali kay Ma'am Judy Anbora, Barcelona. Kay Good morning Romnick po, Ma'am Bilaos. Judy. Good morning po. Good morning po. Pa-shoutout po sa mga taga San Jose, Malilipot. Salamat po. Good morning po, Attorney Randy Blanza, Attorney Joyce Vosotros. Ganda ng topic, sabi ni Ma'am Lisa Betito Rosalejos. Wow. So, salamat po sa mga padagos na nagdadangog sa tuyang mga programa. May naghabol. Sabi ni Ma'am Celisea, good morning po. Permi po kami nagdadangog sa Indo. So, thank you very much po. Arnel Rodriguez, good noon po. Tindugon man kami digdi sa Mayong, Tiwi, Dakuno Grabe. family. Abot pala ang tiwi. Oo. So, Grabe, nakaabot kita sa manlain-lain ng tigabutan kang sa tong program. And Pati Sorsogon. we're very happy with that Yes. na dakulon ang nakakaokod as in nag-aabang talaga dito sa itong programa. So, alas 12 na. Oo. Time's up na kita, Attorney Joyce. So, mapaaram na po kami. So, salamat po sa padagos ninyong pag-atabay digdi sa samong programa. Hanggang sa masunod na Sabado, digdi po sa programang Legal Sana. Again, ini po si Attorney Randy B. Blanza. Ako man po si Attorney Joyce Amara Vosotros. Happy lunchtime po sa Indogabos. Sa kasalanang di